Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay measure. Sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng ating Ebanghelyo na suriin hindi lamang ang ating mga kilos, kundi ang sukat ng ating puso. Sinabi ni Jesus, ang panukat na ginagamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo. Isang simpleng larawan ito, ngunit napakalalim ng kahulugan. Kaya ang salitang bumabalot sa buong mensahe sa araw na ito ay measure. Lahat tayo may sukatan. May sukatan tayo sa paghusga, may sukatan tayo sa pagpapatawad, may sukatan tayo sa pagbibigay, may sukatan tayo sa pag-unawa. Ang tanong ay gaano kaluwang ang sukatan na ginagamit natin. Sinabi ni Jesus, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. At pagkatapos ay idinagdag niya ang napakahalagang prinsipyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo. Mga kapatid, madalas masikip ang ating panukat. Kapag may nagkamali, mabilis tayong mag-label. Kapag may nakasakit, matagal tayong magpatawad. Kapag may humingi, maingat tayong magbigay. Ngunit kapag tayo ang nagkamali, gusto natin na maluwag yung panukat, yung pangunawa, yung konsiderasyon, yung pangalawang pagkakataon o another chance. Ito yung kabalintunaan ng puso ng tao. Mahigpit tayo sa iba, maluwag naman sa sarili. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, binabaliktad ni Jesus yung lente. Kung nais mo maranasan ang habag ng Diyos, palawakin mo ang sukat mo sa kapwa. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsasaayos ng ating panukat, ng ating sukatan. Hindi lamang ito pag-aayuno sa pagkain, kundi pag-aayuno sa paghusga. Hindi lamang ito pagdaragdag ng panalangin, kundi pagpapalawak ng pangunawa. Ang tunay na pagbabago ng puso ay makikita sa kung paano natin sinusukat ang iba. Sinabi ni Jesus na bibigyan tayo ng siksik, liglig at umaapaw na takal. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi maramot sa kanyang sukatan, sa kanyang panukat. Ang kanyang sukatan ay masagana. Ngunit kung ang ating sukatan ay maliit, paano natin matatanggap ang nag-uumapaw niyang biyaya? Ang sukatan ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material na bagay. Ito'y tungkol sa sukatan ng pasensya. Ilang beses mo bang kaya magpatawad? Ilang pagkakataon ang kaya mong ibigay? Ilang hakbang ang kaya mong gawin upang maunawaan ang isang tao? Sa kontekstong pastoral, napakadaling mabuhay sa kultura ng comparison o paghahambing at judgment o paghusga.
Sa social media pa lamang ay puno na ng opinyon at mabilisang hatol. Ngunit ang Kristiyano ay tinatawag na gumamit ng ibang sukatan. Ang sukatan ng awa, sukatan ng kabutihan at ng pag-ibig. Kapag masikip ang sukatan ng ating puso, tayo rin ang unang nasasakal. Ang galit at paghusga ay parang paghawak ng mabigat na bato. Ngunit kapag pinaluwag natin ang sukatan natin, kapag pinili nating magpatawad at magbigay, may kalayaang dumarating. Kaya nga ang Kwaresma ay paglalakbay patungo sa krus. At sa krus makikita natin ang sukdulang sukatan ng Diyos. Hindi isang sukatan na umaabot hanggang sa pag-aalay ng sarili. Hindi nga sinukat ng Diyos yung ating kasalanan ayon sa katarungan lamang. Sinukat niya ito ayon sa habag. Kaya't ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang maging mahabagin, kundi tanungin ang sarili, ano ang sukatan na ginagamit ko sa iba? Kapag may nagkamali sa akin, gaano ako kahigpit? Kapag ako ang nagkamali, gaano ako umaasa sa pag-unawa? Sa huli, ang sukatan na ginagamit natin sa iba ay salamin ng ating tiwala sa Diyos. Kapag naniniwala tayong sapat ang kabutihan ng Diyos para sa atin, mas malaya tayong maging bukas palad sa kapwa. Kapag alam nating hindi tayo hinatulan ng walang pag-asa, mas madali tayong umiwas sa paghatol. Mga kapatid, ngayong 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ni Jesus na palawakin ang sukatan ng ating puso. Sapagkat ang pusong maluwag sa kapwa ay pusong handang tumanggap ng umaapaw na grasya ng Diyos. Kaya magandang magnilay, magtanong, magsuri ng sarili. Gaano kaya kaluwag o kasikip ang sukatan na ginagamit natin sa paghusga, sa pagpapatawad, at sa pagbibigay sa kapwa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, palawakin mo ang sukatan ng aming puso. Turuan mo kaming magpatawad ng hindi nagbibilang at magbigay ng hindi nagtitipid sa pag-ibig. Naway ang sukatan na gamit namin sa iba ay maging salamin ng iyong nag-uumapaw na awa sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.